Mula sa araw na yon, naging regular na bisita si Lucian sa ospital. Araw-araw, matyaga niyang sinasamahan si Chien-Wei sa pagbisita sa kanyang ama. Maingat siyang naghihiwa ng prutas at nagkukwento ng mga biro para pasayahin ang lahat. Ang kanyang dedikasyon ay nagpaakala pa sa mga nurse na siya ang fiancé ni Chien. Gayunpaman, hindi siya komportable. Naisip niya na gaano man niya muling isulat ang script ng kanyang buhay, hindi niya ito kayang idirekta sa ganitong landas. Sa kabaligtaran, tila lubos na ikinatuwa ng kanyang ama ang presensya ni Lucian. Sa harap ng hindi makatwirang protesta ni Chien, tinawag niya si Lucian palapit. Hiniling niya kay Lucian na tulungan siyang bantayan ng kaunti ang kanyang anak. Ang parehong kumpanya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa iisang proyekto. Noong araw na yon, nais ng ama ni Chien na palihim na lumabas kasama ang kanyang asawa para ipagdiwang ang kanilang anibersaryo. Plano pa niyang umakyat sa pader sa hating gabi. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga anak sa akto.